Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Para sa ilang mga residente sa Davao, ang pagtatanim ng saging ay ilang dekada nang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Sa ganda ng kalidad ng klima at lupa na akmang-akma para sa mga saging, marami ka makikitang banana plantation doon. Sa totoo nga ay kung sasadyain mo ang Davao del Norte, ay makikita mo ang naglalakihang plantation tulad ng Tadeco sa Panabo na itinuturing na pinakamalaking taniman ng saging sa buong Davao. Dahil sa tagumpay ng Tadeco, marami ang nagsulputan na plantation sa iba't ibang lugar sa buong rehiyon. Isa dyan ay ang Subasta Agrarian Reform Beneficiaries Agriculture Cooperative o mas kilala sa tawag na SARBAC na makikita sa Davao City. Ang co-op ay maraming natulungang mga magsasaka, kaya madalas itong lapitan ng mga taong gustong matuto tungkol sa pagtatanim ng saging. Ngunit noong buwan ng Mayo taong 2023, ang dapat sanang isang ordinaryong araw ng mga trabahador na kinabibilangan ng pagsisiyasat at paglalagay ng pataba sa mga saging ay mauudlot dahil isa sa kanila ang nakadiskubre ng isang bangkay sa kanal. Patay, uy. Yun sa siya. Yun sa pagkatay. Ano? Nasa samad, kagawad? Naisamad sa dito sa abad na. Ang nasabing tauhan na yon ay mabilis na tumakbo patungo sa opisina. Kasabay ng pagtawag nila sa mga pulis ay ang pagkalat naman ng balita. Kaya ang ilang mga residente kahit hindi sila trabahador doon ay pumasok na sa plantation para tingnan ang bangkay. Ang mga otoridad mula sa Davao City Police ay mabilis na nagtungo sa nasabing sagingan. Nang makita nila ang labi ng isang babae ay kaagad nilang kinontak ang scene of the crime operatives at sa inisyal na pagsiyasat ay napatunayan na ang biktima ay tila ginahasa dahil wala itong pambabang kasuotan. Ang bangkay ay tinakpanti ng tuyong dahon ng mga saging. Ang mga residente na nakatira sa sagingan ay sinabi sa mga otoridad na wala silang napansin na kakaiba. Kaya kaagad naisip ng mga tao na baka patay na nang itapon ang biktima doon. Sa mga ulat ay nakalagay na bago magtanghali ng araw na yun, ay nalaman din ang pagkakakilanlan nito. Base sa report, ang bangkay ay sa 28 taong gulang na si Blanche Marie. Ayon sa mga otoridad noong May 17, bandang alas 12:30 ng madaling araw, ang pamilyang Bragas ay dumulog pala sa presinto para i-report na ito ay nawawala. Sa bilis ngayon ng pagkalat ng balita dahil sa social media, ang ilan sa mga kapamilya ng biktima ay kaagad dumating sa sagingan at doon ay malungkot nilang kinumpirma na ang bangkay ay sa kapamilya nga nilang si Blanche. Ang nangyari sa dalaga ay kinagulat hindi lamang ng mga Dabueño, ngunit pati na rin ng ibang mga Filipino, sapagkat kilala ang Davao na isa sa mga lugar sa bansa na kokonti ang krimen. Ngunit sa ulat na inirelease ng PNP Regional Office PRO2 noong 2022, ang Davao City pala ang numero 1 pagdating sa pagkakaroon ng maraming kaso ng panggagahasa. Sa datos na nakalap ng PNP mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2022, sa 123 na mga kaso na nai-report, 74 sa mga ito ang biktima ay mga minor de edad. Noong 2023, sa loob ng 4 na buwan, ay meron na agad 35 mga kaso na karamihan sa mga biktima ay minor de edad din. Kaya naman nanawagan sila sa media, mga tao, otoridad, pati mga politiko na sana ay maging wake-up call na yun para higpitan ang batas sa mga masasamang loob. Nang ma-autopsy ang labi ng biktima, ito ay napatunayan na namatay dahil sa pananakal at kinumpirma din ng medical examiner ang hinala ng mga tao na ito ay ginahasa. Nadismaya ang publiko lalo na yung mga taong personal na nakakilala sa biktima sapagkat kung sa social media ang pagbabasehan natin,
Si Blanche o Maymay kung tawagin ay parang isang modernong dalagang Filipina. Sa mga larawan nito ay mapapansin mo na ito ay mahinhin, soft-spoken at mabait. Kahit ito ay nilarawang strong silent type, si Blanche ay puno naman ng determinasyon na makatapos ng pag-aaral dahil katulad lamang din ito ng karamihan ng mga Dabawenyos na gustong makaahon sa kahirapan. Ang dalaga ay naiulat na mula sa simpleng pamilya na may payak at simpleng pamumuhay. Ang mga magulang nito ay ginawa ang lahat para masuportahan siya sa kanyang pangarap na maging isang architect. At noong 2017, walang mapagsidla ng kasiyahan ng mga kapamilya nito sapagkat si Blanche ay nakagraduate na. Ilang buwan lamang pagkatapos ng graduation ay nagawa rin itong makapasa sa ALE na tawag sa pagsusulit upang maging lisensyadong architect. Si Blanche ay mabilis rin na nagkaroon ng trabaho at sa bahay at opisina nito lamang umikot ang buhay ng dalaga. Ngunit kung meron itong oras ay sinisigurado nito na makakasama niya rin ang kanyang mga kaibigan sa mga outings o kaya naman ay pumupunta sa ibang lugar kasama ang kanyang mga kapamilya. Kaya nang kumalat ang balita na ito ay patay na, maraming mga tao ang nagbigay ng mensahe ng pakikiramay sa pamilya nito sa pamamagitan ng social media o kaya naman ay sa personal. Ang Facebook page na ito ay ginawa rin upang mabigyan ng update ang mga taong nag-aabang sa nangyari sa biktima. Ang United Architects of the Philippines Davao Chapter members ay kinundina rin ang pagpatay sa dalaga. At habang naghihintay ng resulta ng autopsy report, ang mga tao ay nakiramay sa pamilyang Bragas nang ginanap ang burol nito. At sa litratong ito ay makikita mo na naging emosyonal ang kapamilya ng biktima nang ang hepe ng mga kapulisan na nag-iimbestiga sa kaso ay dumating sa lamay. Napuno rin ang silid ng mga bulaklak mula sa iba't ibang mga taong nakikiramay sa kanilang pamilya. Ngunit kung anong bilis ng pagkalat ng nangyari kay Blanche ay siyang bagal naman ng pag-usad ng kaso. Kaya ang nooy presidente na si Duterte ay nagbigay ng babala na kung hindi mariresolba ng mga otoridad ang kaso sa lalong madaling panahon ay mas mabuti pang mag-resign na lamang ang mga ito. Kumalat din ang balita na ang hepe ng Kalinan Police ay di umanong mapapalitan sapagkat hindi satisfied o masaya sa nangyayaring investigasyon ang police director ng Davao City. Kaya dahil sa pressure, ang mga otoridad ay bumuo na ng grupo na tinawag na Special Task Group Bragas na nakatuon lamang para maresolba ang nangyari. Ang ilan sa mga ito ay tinuon ang kanilang atensyon sa personal na buhay ng biktima. Ngunit hindi naman yun nakatulong sapagkat wala naman itong napapabalitang nobyo o manliligaw. Kahit sino rin ang tanungin mo ay sasabihin ng mga ito na sobrang bait ng dalaga at ni minsan ay wala silang napabalitaan na may naging kaaway o nakaalitan ito. Habang naghihintay ng update mula sa mga otoridad, sa video na ito ay makikita mo ang pamamaalam ng kapamilya at mga taong nakakakilala kay Blanche bago ito ihatid sa huli nitong himlayan sa Kalinan Memorial Park. Ang mga tao na pumunta sa libing ay sabay-sabay na nanawagan ng hustisya sa nangyari sa biktima. Bago matapos ang araw na iyon, ang Special Investigation Task Group Bragas ay nagkaroon naman ng interview kung saan sinabi ng mga ito na makakaasa ang pamilyang Bragas na ginagawa nila ang lahat para mahuli ang mga salarin. Kasunod ng statement na yan ay kinumpirma nila na meron na silang 4 na mga tao na itinuturing nilang mga person of interest. At para hindi makompromiso ang investigasyon, si Gil Tiano na spokesperson ay hindi nagbigay ng mga pangalan. Ngunit ibinahagi nito na tinitingnan nila ang lahat ng anggulo na maaaring magbigay sa kanila ng clue sa kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi nito na maraming oras ang kanilang ginugol para kunin ang salaysay ng mga taong nakakilala sa biktima. Ngunit nalaman nila na wala talagang may galit kay Blanche na maaaring gumawa noon sa kanya. Kaya sa halip na sayangin nila ang kanilang oras sa pagsiyasat sa personal nitong buhay, ang sunod nilang tiningnan ay ang security footage sa lahat ng lugar na maaari nitong pinuntahan bago ito patayin. Inisa-isa nila ang mga establishmento at nakiusap sila sa mga negosyante na bigyan sila ng kopya kung sakaling nahagip ng CCTV ng mga ito ang dalaga noong May 16 o 17. Dahil na rin sa gusto ng mga itong makatulong, ilang daang mga security footage ang kanilang nakalap at isa-isa nila yung na-review.
Sa kanilang pagtsatsaga ay nagawa ng mga itong makakuha ng clue nang makita nila ang CCTV footage sa intersection na ito sa Fausto Crossing na 5 minuto lamang ang layo mula sa bahay ng biktima. Sa footage ay napatunayan na pagkatapos mag-text ni Blanche sa kanyang ina na pauwi na siya, ang ginang ay matyagang naghintay. Ngunit nagsimula na itong mag-alala nang sumapit na ang 11:30 ng gabi at hindi pa rin niya ito nakikita. Kaya naman ay lumabas ito ng kanilang bahay, pero mas lalo pa siyang nagsuspetsa na maaaring may nangyaring masama dito nang makita niya ang pares ng sandalyas nito malapit sa apartment sa kanilang bahay. Nang sumapit na ang 12:30 ng madaling araw noong May 17, si Mrs. Bragas ay minabuti ng dumulog sa presinto para i-report na nawawala si Blanche. Sa kopya ng CCTV footage na nakuha ng mga pulis, sa intersection ay makikita ang dalaga na nakipag-usap sa driver ng Ongbak na tawag sa isang improvised tricycle, ngunit tumanggi ang driver. Si Blanche ay matyagang naghintay sa Fausto Street sa intersection hanggang makakita siya ng driver na bumabiyahe patungo sa direksyon ng kanilang bahay. Pero kahit meron na silang clue sa posibleng huling tao na nakasama at nakakita ditong buhay, ang naging problema naman ng mga otoridad ay dahil sa labo ng security footage ay hindi nila makita ang mukha ng driver o kahit mukha ng ibang mga tao sa loob ng sasakyan. Ang pangalawa ring naging balakid ay ang kawalan ng plate number nito. Nang ma-finalize ang autopsy report ay lalong nahirapan ang mga otoridad dahil kahit mahinala sila na tinangka itong gahasain ay wala namang nakitang DNA sa buong katawan nito. Wala ring fingerprint o kahit similya. Hindi rin nakita ang cellphone at bag nito na naglalaman ng ilan nitong mga kagamitan. Dahil dyan, isang politiko naman mula Davao ang nagalok ng 1,000,000 piso sa taong makakapagbigay ng impormasyon para makilala ang salarin. Wala pang 1 linggo pagkatapos niyan, ang mga tao ay masaya dahil ilang mga personalidad ang pinangalanan na di umano'y mga sospek na pumatay at posibleng nanggahasa sa 28 taong gulang na biktima. Ang mga ito ay kinilalang sina Dennis Roy Panzan, Kent Lawrence Espinosa, Renato Bayansao alias Empoy at Jimmy Lubiano. Ngunit bago pa man maisampa ng mga otoridad ang kaso, ang mga alleged suspects ay isa-isa ring nakaranas ng hindi magandang pangyayari at ang ilan sa kanila ay naging kapalit pa ang kanilang buhay. Ayon sa mga saksi, ang 23 taong gulang na si Panzan ay dinukot di umano noong May 31 ng mga lalaking nakabonet at mabilis itong isinakay sa SUV. Sa loob ng ilang oras ay hindi magkanda-ugaga ang pamilya nito dahil hindi nila alam kung papaano sisimulan ang paghahanap dito. Pero pagkalipas ng ilang oras, ang binata ay nakita sa barangay Matina, Pagi. Ayon sa residente na kinilalang si Rodrigo Kadunggog, si Pansan ay nakita niya na naglalakad malapit sa dike. Pero kaagad niya itong tinulungan dahil ito ay hinang-hina. Ang mukha nito ay nababalot ng packaging tape. Ang mga kamay nito ay nakatali at halatang ito ay pinahirapan talaga. Sa tulong ng kapitan ay isinugod ng mga ito si Panzan sa presinto para maibigay nito ang lahat ng detalye kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi nito na siya ay dinukot nga at pinahirapan, ngunit nagawa niyang makatakas. Pero hindi pa ito natatapos sa pagbibigay ng impormasyon, ang binata ay bigla na lamang nawala ng malay. Habang ito ay binabiyahe papunta sa ospital ay binigyan nila ito ng CPR. Ngunit kahit nakarating na sila sa ospital ay idiniklara naman itong dead on arrival. Ginamo, ma'am. Gusto ginamo. Hindi sa gwaon pa tanang record sa kong anak sa amuan. Ang pamilyang Panzan ay malungkot, litong-lito at galit na galit sa nangyari. Isa pang pamilya ang nagluluksa at hindi maintindihan kung ano ang kanilang gagawin. Sa ulat ay lumalabas na bukod kay Panzan, ang kaibigan nitong si Kent Lawrence Espinosa ay dinukot rin ng 3 mga kalalakihan na nakabonet sa Purok Puno sa Barangay Lacson. Ang pamilyang Espinosa ay nanindigan na inosente ang binata at wala itong kinalaman sa nangyari sa architect na si Blanche. Nanawagan ang mga ito sa publiko na tulungan sila na mahanap ang binata.
Kahit ang ilan ay sinabi na baka ang mga pulis ang may kagawan sa pagkawala nito, ay lumapit pa rin ang pamilyang Espinosa sa mga otoridad. Ang mga pulis naman ay sinabi na tinitingnan nila ang pagkawala nito. Ang pangatlo namang suspect na alias Empoy na driver ng Ong-Bak na sina Kenny Blanch ay naiulat rin na napatay ng mga otoridad noong July 2023 nang ito ay di umunong manlaban. Sa mga ulat ay nakalagay na noong July 15, ang mga pulis ay pinuntahan ng alleged suspect sa bahay nito para arestuhin. Pero si Empoy ay di umunong nagpaputok kaya bumawi lamang ang mga otoridad. Ito ay naisugod pa sa ospital ngunit dahil sa napuruhan nga ito ay hindi na siya naisalba pa. Ganyan rin ang sinapit ang pang-apat na alleged suspect na si Lubiano. Ang pamilya ng apat ay nagalit naman sa sinapit ng mga ito sapagkat hindi man lamang nabigyan ng mga ito ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanilang sarili sa korte kung meron ngang kinalaman ng mga ito sa krimen. Ang ibang tao ay hindi rin kontento sa naging katapusan ng investigasyon. Ang ilan na inisip pa na baka na-pressure lamang ang mga otoridad na isara ang kaso dahil sa posibilidad na baka mawalan sila ng trabaho. Sa teorya naman ng iba ay baka ganyan ang kinahinatnan ng investigasyon dahil sa kasakiman. Ang pinupunto nila ay ang 1 milyong pisong reward sa sinumang makakapagturo sa mga salarin. Sa ulat na ito ay kinumpirma ng hepe ng mga pulis na ang 1 milyong reward ay naibigay na nila at pinaghatian ito ng 2 saksi na kinilala lamang nila sa pangalang Joanne at Michael. Ayon kay Joanne ay noong gabi ng May 16 ay kinailangan niyang lumabas para bumili ng manok pero halos mabundol na siya nang nagmamadaling Ong-Bak. Nang ito'y tumigil ay nakita niyang bumaba si Blanch. Ang 2 saksi ay parehong sinabi na hindi na nito nagawang makalayo pa dahil ang dalaga ay kaagad sinuntok ni Panzan sa mukha at ang isa pang kasamahan nito ay sinuntok naman ang biktima sa sikmura na naging rason kung bakit ito nawala ng malay. Ang tatlo ay tulong-tulong at dali-daling binuhat ang katawan ng biktima papasok muli sa Ong-Bak habang mabilis itong pinatakbo ng driver na si Empoy. Ayon sa mga otoridad ay idiniretso ng mga salarin sa sasakyan sa sagingan kung saan ginahasa at kalaunang sinakal ng mga ito ang dalaga. As of this recording, ang pamilyang Panzan, Espinosa, Bayansao at Lubiano ay naninindigan pa rin na inosente ang kanilang mga kaanak. Ngunit kung tatanungin mo naman ang mga otoridad, para sa kanila ay case closed na ang nangyaring pagpatay sa architect na si Blanch. Dahil sa batas ng Pilipinas, kung 3 sa 4 na sospek ay patay na at ang isa ay nawawala pa rin, ang mga kasong isinampa nila sa korte ay hindi na matutuloy. At malaki ang posibilidad na ito ay madismissed sapagkat sa mata ng batas ay wala na silang malilitis. Bagamat walang makukulong, ang nangyari ay mananatili pa rin sa police record na maaaring magamit ng pamilyang Bragas kung sakaling magdemanda sila sa civil court para makahingi ng pera sa naiiwang pamilya ng hinihinalang mga suspect tulad ng moral, actual at exemplary damages. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.